Miss Ping, handa na po ang sasakyan. Wika ng isang babaeng nakasuot ng isang puting fitted long sleeve at itim na tucked-in slacks habang may nakasabit na ICOM transceiver sa kanyang tagiliran. Naka-high ponytail ang babae at mahahalata mo sa postura at tindig nito na well-trained ang nasabing babae na kung tawagin nila ay shadow. Ang tawag sa mga lady guard na pa-service secret agent ng mga bilyonaryong katulad ni Ping. Samantala, naroon naman si Ping sa loob ng kanyang opisina sa kanyang mansyon habang ine-enjoy pa ang kanyang glass of wine. Thank you, Lee. Susunod na ako. Seryosong tugon ni Ping. Okay po, masusunod po, Miss Ping. At tuluyan na rin lumabas ng silid ang lady guard na si Lee. Mommy, where are you going? Pagkalabas ni Lee ay pumasok naman sa loob ang isang 7 taong gulang na batang babae na si Mei Mei, anak ni Ping. Darling, gising ka na pala. Come here. Ibinaba na ni Ping sa kanyang babasaging office table ang hawak na glass of wine at umupo sa may office chair. Nakangiti namang binaybay ng batang babae ang daan patungo sa kanyang ina. Mommy, saan ka po pupunta? Are you going to work na? Tanong ni Mei Mei at saka kumalong sa ina. Yes, darling. Papasok na sa work si Mommy. Kaya behave ka ulit dito kay Manang Lita, ha? Be a good girl always, my Mei Mei. Wika niya. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si Ping sa kanyang anak dahil sa oras na kanyang hinahabol. Mei Mei, mauuna na si Mommy, ha? Manang Lita, kayo na muna ulit ang bahala sa kanya. I'll go ahead. Bye, baby! Sabay halik sa kanyang anak. Ginantihan din naman siya ng bata ng halik at yakap sabay sabing, Bye, Mommy! I love you! At tuluyan na ngang umalis si Ping. Naka-appoint siya ngayon para sa isang business meeting sa Alcala Corporation. Gusto niyang mag-invest sa kumpanyang yon na minsan na naging bahagi ng kanyang buhay ang CEO na nagpapatakbo noon. Ilang taon na rin silang walang koneksyon ni Niall, ang CEO ng Alcala Corp, dahil sa hindi magandang nangyari sa kanila noong nakaraan. Ngayon, muling magbabalik si Ping na taas ang noo at buo ang loob at handa na muling makaharap ang lalaki na minsan na rin niyang minahal. Good morning, Miss Ping. Nasa opisina na po si Sir Niall. Doon na lang po tayo. Magalang na sabi ng sekretarya ni Niall na si Erin. Tumango na lamang si Ping at sumunod sa sekretarya. Nakasunod din sa kanya ang kanyang 2 lady guard na lagi naman talaga niyang kasama saan man siya magpunta. Normal ito sa mga high-class na tao na katulad niya. Napapaligiran ng sandamakmak ng mga bodyguards para sa kanyang seguridad. Nang matunto na nilang opisina ni Niall, ay doon na pinapasok si Ping at pinaiwan lamang niya sa labas ang 2 bodyguard na kasama. Sa loob ay nagdut na nila ang CEO ng Alcala Corp na si Niall na nakaupo sa kanyang office chair, nakasalukuyang nakatalikod. Sa pagharap niya ay sabay namang alis ni Ping ng kanyang suot na big round black sunglasses at doon ay nagsimula ng hindi maipintang itsura ng reaksyon ng mukha ni Niall. Ping? Ikaw? Hindi makapaniwala si Niall sa kanyang nakikita. Biglang sumagi muli sa kanyang mga alaala ang nangyari sa kanila ilang taon na ang nakararaan at ang dahilan kung bakit sila pinaghiwalay ng tadhana. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa edad na 15 taong gulang ay ulilang lubos na si Ping. Namatay sa isang aksidente ang kanyang mga magulang dahil sa business trip na dadaluhan sana ng mga ito. Wala na rin namang ibang kukup-kup sa kanya kaya nagboluntaryo ang kanyang tiya Isabel, panganay na kapatid ng kanyang ina at doon na siya sa kanila tumira. Dahil mura pang pag-iisip noon ni Ping at wala pang muwang sa mundo, lalo na pagdating sa pinansyal at mga usapang karapatan at mga batas, walang kamalay-malay ang dalaga na may malaking halaga pala na naiwan ang kanyang mga magulang na ngayon ay nasa mga kamay na ng kanyang tiya. Buong akala ni Ping na mamahalin siya tatanggapin ng buong buo ng mga ito at ituturing din na isang tunay na anak. Ngunit
Ang lahat ng yon ay isa palang akala. Hindi niya alam na doon rin pala magiging masalimuot ang buhay niya sa poder ng kanyang pinsang si Annalyn, ng kanyang tiyo Arlan at ng kanyang tiya Isabel. Hoy Ping, saan ka pupunta, aber? Taas kilay na tanong ng kanyang tiya Isabel habang humihigop ng kape doon sa may hapagkainan. Nakasuot naman ng puting uniforme si Ping at checker na pulang palda na sigurado ang tungo ay sa kanilang eskwelahan. Maya-maya pa ay bumaba na rin si Annalyn at nakasuot na rin ng uniforme na akmang papasok na rin. Papasok na po ako, tiya, sabi ni Ping sa mababang tono. Bigla namang napatawa si Annalyn at tila nang aasar pa. Hoy, Ping, baka nakakalimutan mo. Wala namang iniwan sa akin pera ang mga magulang mo. Wala rin kaming maayos sa trabaho ng tiyo Arlan mo. Kaya wala akong pera na maipapaaral sa'yo. Tsaka tumigil ka na sa pag-aaral at magtrabaho ka na lang sa palengke. Nangangailangan sila ng sales lady doon ngayon. Sagot naman ni Tia Isabel. Hindi naman maipaliwanag ni Ping ang kanyang nararamdaman sa sandaling yon. Nag-e-excel pa naman siya sa school at running for highest honors. Matagal rin niyang inaalagaan ang kanyang magandang grado. At lagi nga siyang nangunguna sa klase at si Annalyn naman ay laging pumapangalawa. Kaya ngayon tila hindi siya makakapayag na mahinto siya sa pag-aaral. Pero Chang, sayang naman po yung maganda kong grades. Sa katunayan po ay running for highest honor po ako sa aming klase. Chang, kahit pagsabayin ko na lang po ang pagtatrabaho sa palengke at pag-aaral, huwag lang po akong huminto. Kahit ako na po magpapaaral sa sarili ko, huwag niyo lang pong ipagkait sa akin ang edukasyon ko. Ito na lang po ang tanging maipagmamalaki ko kina mommy at daddy. Pakiusap po, Chang. Tila nagpantig naman ang tenga ni Isabel sa sinabing iyon ni Ping. Habang si Annalyn ay naroon pa rin sa gilid na pangisi-ngisi pa rin at hinihintay ang gagawin ng kanyang ina sa kanyang pinsang si Ping. Nagre-reklamo ka ba? At anong klaseng katwiran yan? Magtatrabaho ka para mag-aral? Working student, ganon? Boba! Kaya nga kita pagtatrabahuin para sa amin. Ikaw maghahanap buhay para sa amin. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, ano man yung walang kwenta mong dahilan at katwiran, ako pa rin ang masusunod. Ako pa rin ang batas sa bahay na to. At kapag sinabi kong titigil ka na sa pag-aaral, titigil ka na. Nauunawaan mo? Pasigaw niyang sabi. Napaluha na lamang si Ping sa sinabi ng kanyang tiyahin. Tumakbo na lamang siya patungo sa kanyang silid at doon ay umiyak na lamang siya na umiyak. Wala na rin naman siya magagawa dahil ang kanyang tia Isabel ang nagpresenta noon na kupkupin siya. Kung may iba nga lamang siya na mapupuntahan at matutuluyan ay doon na lamang siya titigil. Noon pa man ay ramdam niya na hindi talaga siya mahal ng mga ito. Sa isip niya, ay kaya lang naman siya kinupkup ng mga ito ay para alilain lamang siya at gawing katulong doon sa bahay nila. Nang sumunod na araw ay nagsimula na nga magtrabaho si Ping sa palengke katulad ng sabi sa kanya ng kanyang tiyahin. Hoy Ping, ayusin mo trabaho mo ha? Hindi ka prinsesa dito. Huwag mo kong ipapahiya sa kumare ko dahil pag nagkataon malilintikan ka sa akin. Mahina at mariing sabi ni Tia Isabela kay Ping. Ipinasok siya nito ng trabaho bilang tagatinda ng mga gulay. Wala namang alam sa ganitong trabaho si Ping dahil galing siya sa marangyang buhay na halos kahit sa ang sulok ng bahay nila ay matatagpuan ang kanilang mga yaya. Ngayon na wala na ang kanyang mga magulang ay kailangan niya na talagang lumaban sa buhay at harapin ang katotohanan na wala na siyang ibang kakampi bukod sa sarili niya. Bili na po kayo ng gulay. Mahina at walang buhay na sambit ni Ping. Tila nahihiya nga sa kanyang ginagawa. Kanina pa siya inoobserbahan ng may-ari kaya nilapitan niya ng dalaga. Ineng, hindi ganyan ang nagtitinda. Gusto mo ba talagang ginagawa mo? Dahil kung napipilitan ka lang, ora mismo kaya kitang palitan. Hindi ko kailangan ng tamlayin na katulad mo. Baka sa halip na kumita ako, lalo pa ako malugi. Pagalit na sabi ng ginang. Naalala bigla ni Ping ang sinabi sa kanya ng kanyang tia Isabel. Kaya humingi siya ng paumanhin sa kanyang amo. Pasensya na po Ate Annie. Hindi pa lang po ako sanay ngayon pero pagbubutihan ko na po.
Mahinahong paghingi ng paumanhin ni Ping. Muli nga niyang inulit ang pagsigaw hanggang sa unti-unti na rin siyang masanay. Nakakaisang linggo na nga siya sa kanyang pinagtatrabahuhan at nagagamay na rin niya ang pagtitinda ng gulay. Minsan pa nga ay napapatingin siya sa mga estudyanteng napapadaan doon at hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit. Ngunit sa loob niya ay ito na talagang kanyang kapalaran kaya ang tanging magagawa na lamang niya ngayon ay ang tanggapin na lamang ito. Pagkatapos ng trabaho ay umuwi na rin siya sa bahay. Mabuti naman at dumating ka na, Ping. Magsaing ka na at magluto ng ulam. Nagugutom na ako. Mataray na utos ni Annalyn. Pagod na pagod pa nga galing trabaho si Ping, habang si Annalyn naman ay nakahilata lamang naman sa sofa at nagsi-cellphone. Pwede namang si Annalyn ang gumawa noon. Ngunit talaga yatang nananadya ang kanyang pinsan. Annalyn, masakit pa kasing likod ko eh. Marami kasi kaming ginawa sa palengke. Magpapahe. Bago pa man matapos ni Ping ang kanyang sasabihin, ay nasigundahan na iyan kaagad ang maldita niyang pinsan na si Annalyn. Bumangon ito habang nanilisik na tumingin kay Ping. Inuutusan mo ba ako? Baka nakakalimutan mo, Ping. Katulong ka namin dito. Hindi ka na prinsesa na dati ikaw ang nag-uutos. Nasa ilalim ka namin ngayon. Kaya kahit anumang iutos ko sa'yo, susundin mo. At wala kang karapatang magreklamo. Kaya pumunta ka na sa kusina at magluto dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Dinuro-duro pa nga siya ni Annalyn pero baliwala lang sa kanya. Hindi naman niya kasi ugali ang makipag-away o lumaban. Tahimik lang siyang tao at inosente dahil iyon din ang itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang na maging mapagkumbaba sa lahat ng oras. Na kahit na paulit-ulit kang maliitin at saktan ng mundo, piliin mo pa rin ang maging mabuti sa lahat ng oras at sa tuwing mangyayari sa kanyang ganitong sitwasyon ay iyon na lamang ang kanyang iniisip at wag nang makipagtalo pa. Sige. Ako na gagawa. Malumanay na sagot ni Ping. Ngiting tagumpay naman si Annalyn dahil muli ay napasunod na naman niya ang pinsan niyang si Ping. Hanggang sa paghuhugas ng plato ay sa kanya pa rin yon inaasa. Bumaliktad na nga ngayon ang sitwasyon dahil sina Annalyn ang pasarap sa buhay at buhay prinsesa, samantalang siya naman ang ginawang utos-utosan ng mga ito. Minsan pa nga ay hindi na rin siya isinasabay sa pagkain. Minsan ay siyang pinapauna o minsan naman ay siyang pinapanghuli. Ma, look at my grades! Ako ang rank 1! Masayang ibinalita ni Annalyn ang kanyang marka sa kanyang ama't ina. Nako, talagang napakahusay ng anak ko. Hindi kagaya ng iba dyan na nangungopia lang naman sa'yo. Diba anak? Pasaring naman ni Tio Arlan kay Ping na kasalukuyang huhugas ng kanilang pinagkainan. Of course pa! Yan lang naman talagang nanunulad sa akin nun kaya mataas ang grades. Pasalamat nga siya at mabait pa ako dahil kung hindi, naku, naisumbok ko na yan sa teacher namin. Pambibintang ni Annalyn. Kahit nang totoo naman, ay siya naman talagang nangungopya sa kanya at sa iba pa nilang mga kaklase. Tahimik na lang siya at hindi na lang sumagot pa dahil ang mahalaga naman sa kanya ay alam niya kung sino nagsasabi ng totoo. Halos araw-araw nga na ganoon na lamang ginagawa ni Ping. Gigising sa umaga upang pumasok sa trabaho at saka uuwi sa bahay upang maglinis ng bahay at magligpit ng mga kalat at saka magluluto at maghuhugas ng plato. Kinabukasan ay ganito pa rin ang kanyang gagawin. Maging ang kanyang sinusweldo ay sinusulit niya ng buong buo at walang bawas sa kanyang tiya Isabel. Ni pambili niya ng kanyang bagong damit ay hindi man lang siya makakuha. Hinayaan na lamang niya ang ganong sitwasyon dahil sa isip niya ay wala naman siyang ibang magagawa. Nang sumapit na siya sa edad na 25 ay namamasukan pa rin siya bilang isang tendera doon sa palengke. Nakapagtapos na rin ng pag-aaral si Annalyn samantalang siya ay hanggang sa panaginip na lang na matutupad na makabalik pa siya sa pag-aaral. Isang araw, may dalawang lalaki naman na nakasuot ng itim na tuxedo ang nagtungo sa kanilang bahay. Sakto at naroon silang lahat. Pagkakatok ay binuksan naman kaagad ni Ping ang pinto. Magandang umaga ho. Sino ho sila? Gulat na tanong ni Ping habang nakatingin sa mga lalaki. Sa suot kasi ng mga ito ay sigurado siyang high profile at professional ang mga ito. Ilang sandali pa ay nagtungo na rin doon si Tia Isabel upang i-check kung sino ang kausap ni Ping. Sino ba yan, Ping?
Nakasimangot nitong tanong. Pagkakita naman niya sa dalawang lalaki ay tila nagbago ang reaksyon ng kanyang mukha. Magandang araw ho, sino ho kayo? Ano hong kailangan ninyo? O sino hong kailangan ninyo? Magalang nitong tanong sa dalawa. Kami ho ang tauhan ng mga Alcala na nagmamay-ari ng Alcala Corporation. Matalik na kaibigan ng mag-asawang Alcala ang mag-asawang Ramirez. Napag-alaman naming pumanaw na raw ang mag-asawa, ngunit may naiwan silang isang anak na babae na dito raw nakatira. Maaari ba namin siyang makausap? Maginoong sabi noong isang lalaki. Sandali namang napaisip si Tia Isabel. Pasimple niyang inilalayo si Ping dahil ang plano niya kapag pagkakaperahan nito ay ang kanyak na si Annalyn ang kanyang ipapakilalang naiwang anak ng mga Ramirez. Tungkol ho ba sa saan? Ako ang kapatid ni Demi Ramirez. Ate niya ho ako. Tara ho dito sa loob at doon ho tayo mag-usap. Yaya parang ginang. Pumasok na rin doon ang dalawang lalaki at nasa hapagkainan naman sina Tio Arlan at Annalyn na kasalukuyang nag-aagahan. Maupo muna ho kayo at magpapatimpla lamang ako sa aking anak ng kape. Anak, halika. Ipagtimpla mo muna sila ng kape. Nakangiting utos ng ginang kay Ping. Nagtaka naman si Ping at napakunot ang kanyang noon nang tawagin siyang anak ng kanyang Tia Isabel. Ni minsan na hindi pa siya natatawag nito ng ganoon kaya labis-labis ang pagtataka niya ngayon. Po? Nauutal na tugon ni Ping at naguguluhan pa rin sa ikinikilos ng ginang. Doon ay lumabas na rin sina Arlan at Annalyn upang makiusisa kung sino ang kanilang bisita. Sumunod ka na lang at wala na marami pang tanong. Mariing bulong ni Isabel kay Ping at sumunod na rin sa kanyang babae. Lumapit naman sa kanila si Annalyn at sinalubong kaagad siya ng kanyang inang si Isabel. Annalyn, maupo ka muna doon. Honey, ikaw rin. Mukhang may importante silang sasabihin. Wika ng ginang. Hindi na rin nakaimik pang dalawa dahil nakatuon ang kanilang atensyon sa dalawang lalaki na iyon. Ginang, gusto ho namin ipaalam sa inyo na nais ng mga Alcala na ang naiwang anak ng mga Ramirez dahil sa nakatakdaan nitong kasal kay Sir Nile ay nag-iisang anak ng mga Alcala. Ang ibang detalye po ay ang mga Ramirez na magsasabi at magpapaliwanag. Nanlaki naman ang mga mata ng mag-asawang Isabel at Arlan. Tunay ngang pagkakaperahan nito. Kaya naman naisip na Isabel na hindi nila maaaring malaman na si Ping ang tunay na Ramirez dahil kapag nagkataon ay baka masira ang kanilang mga plano. At posible rin na makulong sila dahil sa mga ninakaw nila na mana ng dalaga. Kaya naisip ng mag-asawa na pagpalitin ang katauhan ni Annalyn at Ping. Si Annalyn ang palalabasin nila na naiwang anak ng mga Ramirez. Hindi naman mahahalata iyon dahil iisang dugo naman ang nananalaytay sa kanilang mga ugat. At halos magkaisang edad lang sila. Kaya naman hindi na nag-atubili pang ginang na ang kanyang anak na si Annalyn na lamang ang iharap sa mga Alcala. Nang pumayag na ang ginang ay isinama na muna siya sa kwarto, sina Annalyn at Ping upang sabihin ang kanyang naisip na iyon habang ang dalawang lalaki naman ay naiwan sa sala habang nagkakape at kakwentuhan naman ni Tio Arlan. Ma, ano ba yung sinasabi nila? Hindi ko maintindihan. Naguguluhang tanong ni Annalyn sa kanyang ina. Maging si Ping ay naghihintay rin ng kasagutan. Ganito, Annalyn. Magpapanggap ka na ikaw ang anak ng mga Ramirez. Panimula ng ginang. Ano? Bakit naman? Tanong naman ni Annalyn. Basta, makinig ka lang sa akin dahil para sa'yo din to. Basta, pagkapunta natin doon sa mansyon ng mga Ramirez, ay umakto ka na parang ikaw si Ping, ha? Huwag mo akong tatawaging mama dahil mabubulilyaso ang mga plano ko. Sumakay ka na lang dahil pagkatapos nito, tiba-tiba tayo. Maligayang sagot naman ni Tia Isabel. Sumingit na rin naman sa usapan si Ping. Paano po ako, Chang? Bakit kailangan niyo magpanggap na ako? Kung pwede naman po na akong humarap sa kanila. Sabi naman ni Ping. Kaagad naman siyang nilapitan ng kanyang tiyahin. Hoy, Ping. Sa oras na sirain mo ang plano ko, malilintikan ka talaga sa akin. Sumunod ka na lang at makiayon. Yan lang ang maitutulong mo. Mangangatwiran pa sana si Ping nang bigla nang lumabas ang mag-ina.
Mga sir, tara na ho. Kasama ko na ho itong si Annalyn, ang anak ko ni na Ate Demi. Tinitigan si Annalyn ng dalawang lalaki mula ulo hanggang paa. Nasa likod naman si Ping at tahimik lamang habang nangingilid na rin ang mga luha. Sige ho, tara na. Yaya ng dalawang lalaki. Hindi na sana isasama ni Isabel si Ping ngunit kinontrata naman ito ng dalawang lalaki. Ang utos ho ng mga alkalay isama lahat ng nag-aruga kay Miss Annalyn kaya maging itong anak ko ninyo at asawa ay kasama rin. Wika ng mga bodyguards. Napatingin naman si Isabella kay Ping at wala na ring nagawa kundi ang isama ito. Doon sila sumakay sa isang magarang sasakyan na sa panaginip ay hindi na nila lubos maisip na masasakyan nila. Tuwang-tuwa naman ang tatlong mga gold digger habang si Ping naman ay tahimik lamang na nakatanaw sa labas ng bintana. Malayo rin ang mansyon na tinitirhan ng mga alkala at doon sila dinala sa may rest house nito sa Batangas kung saan doon sila lahat naghihintay. Nang makarating sila doon ay nagmamadali na rin bumaba ang tatlo na tila sabik na makita ng isang malaking mansyon. Ang totoo, kapatid lang talaga ni Ginang Demi Ramirez si Tia Isabel sa labas. Malaking galit nito at inggit sa ina ni Ping dahil sa doon lahat ibinigay ang atensyon at pagmamahal na matagal na rin niyang inaasam-asam. Ngunit dahil second family lang sila, nang mamatay ang kanilang ama ay wala siyang nakuhang mana at maging ang ilan nilang properties ay na kay Demi lahat ipinangalan. Lalo pang umusbong ang galit ni Tia Isabel nang malaman niyang sinadya ng kanilang ama na hindi ito bigyan ng mana dahil si Demi talaga ang paborito niya. At inakit lang ng kanyang ina ang kanilang ama ni Demi. Kaya simula nang mamatay ang kanilang ama, ay nawala na rin ng papel si Tia Isabel sa pamilya. Kaya naman ngayon, nang si Demi naman ang mamatay, ay sa anak nitong si Ping bumabawi si Isabel at ipaparamdam din niya kay Ping ang pakiramdam ng mawalan. Ang mawala ang lahat-lahat. Grabe Pasimple namang nakurot ni Tia Isabel ang tagiliran ni Annalyn dahil sa pagbanggit nito ng ma. Mabuti na nga lang at hindi sila narinig ng mga bodyguards nilang kasama. Mag-iingat ka sa pananalita mo, kakasabi ko lang eh. Mariing sabi ni Isabel sa kanyang anak na si Annalyn sa mababang tono. Napakamot naman si Annalyn sa kanyang tagiliran sabay sabing, "Sorry naman, na-excite lang." Maya-maya pa ay tuluyan na silang sinama sa loob ng mansyon. Ang ganda naman ng bahay na to. Namamanghang saad ni Tia Isabel. Sa lawak ng buong bahay ay posible talaga na maligaw ka kung ngayon ka lang napunta sa lugar na yon. Maging ang mga furnitures at mga painting na nakasabit sa mga dingding ay halatang pinasadya sa mga magagaling na pintor o nabili pa sa ibang bansa sa malalaking halaga. Ito ang pinapangarap na buhay ni Isabel para sa kanyang pamilya. Kaya gagawin niya talaga ang lahat para matuloy ang kasal ni na Annalyn at Niall. Sa kabilang banday, doon naman sila dinala ng mga bodyguard sa may garden area at doon ay nagpahanda ng long table at masasarap na pagkain sina Don at Doña Ramirez. "Madam, nandito na po sila," sabi ng bodyguard at mabilis namang tumayo sa kanilang kinauupuan ng mag-asawa na tila kanina pa naghihintay. Oh my God! Siya na bang anak ni Demi at Greg? You are so gorgeous! Sabi pa ni Doña Ramirez at saka dali-daling lumapit kay Ping at binigyan ito ng isang mahigpit na yakap. Nagkatinginan naman silang lahat dahil sa naging reaksyon na iyon ng Doña. Parang maging ang Doña ay nakaramdam ng lukso ng dugo at si Ping kaagad ang naisip niya na naiwang anak ng mga Ramirez. Matalik kasing magkaibigan ng mga Alcala at Ramirez noon, kaya nagsisilang sila dahil hindi na sila nakauwi noon sa Pilipinas nang mga anak si Demi hanggang sa mamatay mag-asawa ay hindi na rin sila nakarating. Nagkaroon din kasi sila ng malaking problema noon sa States kaya naputol na ang kanilang koneksyon noon sa isa't isa. Basta ang alam lang nila, sa oras na magkaanak silang dalawa ay ipinapangako nila na ipagkakasundo na rin nila ang dalawa sa isa't isa. Kaya ito nang gusto nilang tuparin ngayon. Nasa tamang edad na rin naman sina Niall at Ping. Kaya naman wala nang hadlang sa pag-iisang dibdib nila. Nangako na rin sila na para man lang makabawi sa mga yumao nilang kaibigan, ay sila na rin ang kukup-kup kay Ping
Total ay sooner or later ikakasal na rin naman sila. Lahat sila ay napatingin. Sa inasta ni Ginang Alcala maging si Ping ay nagulat din. Madam, hindi ho siyang anak ng mga Ramirez. Ito ho, si Annalyn. Wika ng gwardya. Dahan-dahan namang kumala sa pagkakayakap si Doña Alcala kay Ping. Pero nakatingin pa rin siya sa maamo mukha nito. Oh, I'm sorry. Akala ko kasi ikaw eh. Paumanhin ng Ginang. Umiwas na lamang ng tingin si Ping at sa pagkakataong yon, ay gusto niya nang ipagsigawan na siya nga nag-iisang anak ng mga Ramirez. Siya si Ping Ramirez. At tama lang ang naging reaksyon ng Donya na akalaing siya nga iyon. Ngunit hindi niya magawa at hindi niya masabi na hindi niya nga maigalaw ang kanyang mga labi kaya umiwas na lamang siya ng tingin dito at hindi na lamang sumagot. Sa kabilang banda ay lumapit na rin si Doña Alcala kay Annalyn na kasalukuyan namang nakatingin sa kanya at nagbibigay ng isang nakakaamong mukha. Iha, ikaw na bang anak ni na Demi at Greg? Malumanay na tanong ng Donya. Mabilis namang sumagot si Annalyn. Opo, ako nga po. Ako si Annalyn Ramirez. At ako po ang anak ni na Mommy Demi at Daddy Greg. Lumuwag naman ang mga ngiti ni Doña Alcala nang marinig ang sinabing iyon ni Annalyn. Walang ano-ano at mabilis na rin niyang niyakap ang dalaga. Napatingin naman si Annalyn kay Niall na nakaupo doon sa may hapag at kasalukuyang nakatingin sa kanila. Sa isip ni Annalyn, ito na marahil ang kanyang mapapangasawa. Kapag pinubuenas ka nga naman talaga, oo. Hindi lang mayaman ang mapapangasawa ko, kundi ubod pa ng gwapo at macho. Pagbubuni ni Annalyn sa kanyang isip. Mas lalo nga itong nanabeka sa magiging kasalan nila. Ni hindi nga siya makahintay pa. Kung ang habol ng kanyang ina na si Isabel ay ang yaman ng mga ito, ang kanya naman ay ang maangkin na ang binata. Makalipas ang ilang minuto ng tagpong yon, ay inanyayahan na rin silang maupo doon sa may hapagkainan para mapagsalu-saluhan na rin ang kanilang mga inihandang pagkain at mapag-usapan na rin ang plano ng mga Alcala para kay Annalyn na dapat ay para kay Ping. By the way, kain lang kayo ha? Ipinahanda namin yung lahat para sa inyo. Nakangiting panimula ni Doña Alcala na makaupo na silang lahat. Kaagad naman sanang dadakmain ni Arla ng fried chicken nang tapikin ni Isabel ang kanyang kamay. Maging formal ka naman kahit ngayon lang. Pigil itong sabi sa asawa habang nanliliit ang mga matang nakatingin rito. Doña Alcala, nais ko lamang pong itanong kung bakit nga po ba kami andito? Ito lamang ang talagang gustong marinig ni Isabel kanina pa. Ang marinig ang magiging benepisyo at mga makukuhang yaman ni Ping na ngayon ay sa anak niya ng si Annalyn mapupunta. Mas sabik nga siyang malaman yon kaysa sa ibang bagay. Opo, Ginang. Isabel po. Ginang Isabel. Sabi ng Ginang. Okay, Ginang Isabel. Bago ko pa sabihin ng ibang detalye, nais ko munang ipakilala sa inyo ang aking ama, si Gabriel, ang aking asawa, at si Niall naman ang aming uniko iho. At siyang nakatakda sana namin ni na Demi na ikasal dito sa kanilang anak na si Annalyn. Matagal na kaming magkaibigan ni na Demi at halos magkakapatid ng turing namin sa isa't isa. Kaya noong nalaman naming mag-asawa na naaksidente si na Demi at binawian na ng buhay, ang pumasok agad sa isip namin ay ang bata, si Annalyn. Nagkaroon lang talaga kami ng matinding problema sa ibang bansa kaya naisantabi namin ang paghahanap sa kanya. Pero ngayon na nandito na siya, maaari bang kami nang kumukup dyan kay Annalyn? Katulad ng ipinangako namin sa kanyang mga magulang. Maluhaluhang paliwanag ni Doña Alcala kina Tia Isabel. Habang si Ping naman ay tila unti-unting nadudurog ang puso dahil ang mga salitang iyon na sinabi ni Doña ay dapat na para sa kanya. Pigil na pigil niya ang kanyang luha habang ang mag-ina naman na Isabel ay unti-unti nang tinatamasa ang kanilang maitim na plano. Kung kaya naman ay umakto na lamang siya na parang walang narinig dahil sobrang sakit noon para sa kanya. Opo naman. Ang ibig ko kong sabihin ay karapatan din naman itong ni Annalyn na makapiling yung mga taong naging bahagi rin ng buhay ni na Demi
Matagal na rin namang panahon at nararapat lang na makuha nitong si Annalyn yung kaligayahan na dapat lang talaga sa kanya. Kaya kahit masakit po sa aking kalooban, sa aming kaloobang mag-asawa, ay ipinapaubaya na po muna namin itong aking pamangkin. Alam ko rin naman pong mabubuting inyong mga puso kaya hindi nyo naman siguro siya sasaktan, ano? Pero tatanungin din ho muna natin tong si Annalyn kung anong magiging desisyon niya. Annalyn, ano bang desisyon mo? Kung ano man yan ay buong puso kong tatanggapin. Susuportahan kita. Kaya nga, napagtapos din kita ng pag-aaral, di ba? Dahil noon pa man, malaki ng potensyal mo, tiwala ako sa'yo. Nakatuon ang tingin lahat kay Annalyn. Lahat sila ay naghihintay ng isasagot nito, maliban kay Niall na walang pakialam sa mga nangyayari. Mas na-enjoy pa nga niyang daruin ang wine sa kanyang baso kaysa ang makinig sa kanilang pinag-uusapan. Sumandali silang natahimik at ilang sandali pa ay sumagot na rin si Annalyn. Doña Alcala, Tia Isabel, labis po ako nagpapasalamat sa pagmamahal at suporta ninyo sa akin. Simula nga po na mawala ang aking mga magulang ay tila gumuho na rin ang aking mundo. Naglaho na rin pati mga pangarap ko. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo, Tia Isabel, sa pagtanggap niyo sa akin at pagturing na parang inyong tunay na anak. Sa inyo rin ho, Tio Arlan, at sa iyo, Ping. Salamat sa pagmamahal niyo sa akin dahil itinuring niyo akong isang tunay na kapamilya. Hindi niyo pinaramdam sa akin na kulang ako, na mag-isa na ako. Lalong-lalo na sa iyo, Ping, sa pagsasakripisyo mo at pagpaparaya na ako munang pagtapusin nila Tia bago ikaw. Sobrang na-appreciate ko yon. All in all po, wala po akong masasabi sa naging kabutihan niyo sa akin at tatanawin ko po yung isang malaking utang na loob. Pero ngayon po, siguro tama nga kayo. Kailangan ko namang bigyan din ng pansin ng mga taong naging bahagi rin ng buhay ng aking mga magulang. Kaya, Doña Alcala at Sir Greg, pati na rin sa'yo, Niall, kahit hindi pa tayo nagkakakilala ng personal dahil ngayon lang tayo nagkita, sana sapat na mga narinig mong kwento mula sa iyong mga magulang tungkol sa mga magulang ko. Dahil kung ano sila, ganun din ako. Dahil kanino pa ba ako magmamana, hindi ba? Kaya ang desisyon ko po ay, opo, tinatanggap ko po ang alok ninyo sa akin na dumito na sa poder ninyo. Nagkatingin na naman ang mag-asawang Alcala, maging sina Isabel at Arlan ay napatingin din sa isa't isa. Hindi naman kasi makapaniwala si Isabel na masasabi iyon ng kanyang anak. Palihim siyang humanga dito at kulang na lamang ay kargahin nila itong mag-asawa at magbunyi dahil tila nakuha na ni Annalyn ang simpatsya ng mag-asawang Alcala. Masaya akong marinig yan, Annalyn. Mabuti naman na hindi ka nagdalawang isip sa aming alok. Buong akala kasi namin ay mag-aalinlangan ka dahil sa matagal ninyong pinagsamahan ng kumupkup sa'yo. Tapos ngayon ay biglang magbabagong iyong desisyon. Anyway, that's normal. Kapag may malalim ka talagang koneksyon sa isang tao, kahit pa matagal na kayong hindi nagkikita, once you feel the connection between you and that person, kagagaanan mo talaga siya ng loob at naniniwala ako na gano'n ang nararamdaman mo. At natutuwa ako doon dahil hindi ka nagdalawang isip sa tunay na intensyon namin. Uwi ka pa ng ginang. Mas nagalak nga si Isabel dahil sa wakas ay solve na sila kay Doña Alcala. Ang problema na lang nila ngayon ay kung paano papatunguhan si Niall. Seryoso lang kasi si Niall at pinapakiramdaman niya talagang hindi siya interesado sa nagaganap nilang pag-uusap. Kung gano'n ay ayos na pala sa atin ang lahat. Ngayon ay pag-uusapan na natin yung magiging kasalan nilang dalawa. Napatingin na nga lang si Don Greg sa inaasal ni Arla na animoy sabik na sabik sa pagkain habang si Ping naman ay tahimik lang din. Ni hindi nga siya makakain na maayos. Oo nga po. Pag-usapan na natin para mas mapabilis na rin na magiging kasalan ng dalawa. Tugon naman ni Isabel. Napaangat naman ng tingin si Niall kay Tia Isabel at pawang hindi nito nagustuhan ang sinabi nito. Bakit ba parang nagmamadali kayo? Hindi mo man lang ba ako kikilalanin muna bago magpakasal sa akin?
Matalim na sabi ni Nile. Hinagod naman ng Donya ang kanyang likuran. Alam naman na nila siguro yan, anak. Naghahanda pa lang naman tayo, diba? Napag-usapan na natin to. Whatever. Sabay irap ni Nile at muling binaling na lamang ang atensyon niya sa kanyang glass of wine. Ipinagpatuloy na lang din nila ang kanilang mga pagpaplano kahit pa nakasambakol na ang mukha ni Nile. Napapatingin naman sa kanya si Ping ng palihim at ilang segundo pa'y inaalis din ang tingin. Sa loob-loob niya ay hindi siya papakasal sa ganoong klaseng lalaki na mukhang perfectionist at istrikto. Sigurado siyang hindi sila magkakasundo at lalo pat halos kabaligtaran ng personalidad at karakter na meron sila. Okay, I think ayos na tayo sa wedding plan, right honey? Nakangiting tanong ni Doña Alcala sa kanyang asawa at mabilis naman itong tumugon. Okay na sa akin. Kung may mga idadagdag pa sila, pwede naman silang mag-suggest pa. Samantalang si Nile naman ay nagpaalam na rin at saka tumayo na. I'm tired, mauuna na ako. Sabay alis niya. Hindi na ito pinigilan pa na mag-asawa at hinayaan na lamang ang anak. Aalis na rin sana si Isabel. Simula kasi sa gabing yon ay doon na sa mansyon titira si Annalyn. Bigla namang nagpahabol ng salita si Doña Alcala. By the way, Isabel, kung hindi naman nag-aaral itong si Ping at wala namang ibang pinagkakaabalahan doon sa inyo, maaari ko ba siyang kunin bilang isa sa mga staff ko dito sa mansyon? Tanong ni Doña Alcala. Nabuhayan naman ang loob si Ping sa sinabing iyon ng Doña. Kahit pa alam niya sa kanyang sarili na hindi siya pahihintulutan ng kanyang tiya Isabel, ay umaasa pa rin siya at humihiling na sana ay ipilit ito ng Doña dahil ayaw niya na talagang bumalik pa sa poder ng kanyang tiya Isabel at tiyo Arlan. Kasi may maliit na pwesto ho ako sa palengke. Katulong ko itong anak ko kaya para sa akin ay mas makakampante ako kung nandun lang siya kasama ko. Nauutal na sagot naman ni Tia Isabel. Ngunit muling tumingin ang Donya kay Ping at minasdan ang mukha nito. Ayaw mo bang makapag-aral ulit ang anak mo? Sa tingin ko ay may potensyal din itong si Ping at mas aalwan ng buhay niyo kung pati siya ay makakapagtapos ng pag-aaral. Isa pa, kabayaran ko na rin ito sa ginawa niyong bukas loob na pagkupkup kay Annalyn. Makabawi man lang ako sa inyo sa pamamagitan nitong si Ping. Kaya huwag na sana kayong tumanggi pa para lahat ay aasenso. At isa pa, mabait na bata si Annalyn. Mana sa kanyang mga magulang kaya sigurado akong ito rin ang gusto niyang mangyari dito sa kanyang pinsan na si Ping. Pumayag na kayo. Sige na. Nagkatingin na naman sina Isabel at ang asawang si Arlan dahil wala naman ito sa kanilang plano. Hindi nila naisip na baka nga kaawaan din ng mga ito si Ping. Kapag tumanggi pa sila ay baka kung ano na lang ang isipin ng mga ito, lalo pat nasa kanila ang kanilang tunay na anak na si Annalyn. Kaya wala na silang nagawa kundi ang pumayag na sa gusto ng Donya at tanggapin ang alok nito para sa ikagaganda ng buhay ng dalagang si Ping. Siya, sige po. Para rin naman yan sa magandang kinabukasan ng aking anak na si Ping kaya sino ba naman ho ako para hadlangan yon? Nabigla lang naman ho ako sa aking reaksyon dahil ngayon lamang ho ako malalayo sa aking anak kaya mamimiss ko ho ng sobra itong si Ping. Pero tanungin din po natin si Ping kung papayag po siya. Ano Ping, pumapayag ka ba? Nanliliit ang mga mata ni Isabel na tumingin kay Ping. Ang mga tingin ni iyon ay parang nagpapahiwatig na huwag nitong tanggapin ang offer, ngunit mabibigla siya sa isasagot ng dalaga. Diretsong tumingin si Ping kay Doña Alcala sabay hinga ng malalim. Opo, gusto ko po. Gusto ko pong mag-aral. Tinatanggap ko pong alok ninyo. Lakas loob niyang sagot. Halos mahimatay naman si Isabela sa matapang na sagot na iyon ni Ping. Lalo nga siyang nanggalaiti sa galit sa naging sagot ng dalaga. Wari nga hindi na ito natatakot sa kanya. Hindi naman niya ito pwedeng pakitaan ng masama sa harap ng Donya dahil baka iyon pang maging mitya ng kanilang pagdududa rito. Kaya naman nagbigay na lang sila ng peking ngiti sa Donya. Iyon naman pala Payag naman pala si Ping. Huwag kang mag-alala, Ping. Maaabot mo ng pangarap mo para mabigyan mo na rin ng magandang buhay itong mga magulang mo. Natutuwa ako sa naging desisyon mo na walang pag-aalinlangan at duda. Ganyan dapat ang mindset ng mga kabataan ngayon. Hindi takot umasenso.
O siya, sige Ping, magpaalam ka na sa kanila. At huwag kayong mag-aalala, palagi pa rin naman kayong magkikita. Matapos makapagpaalam ay tuluyan na rin nakaalis ang mag-asawa. Ipinahatid na sila ng Donya sa kanyang driver habang si Ping naman at Annalyn ay naiwan doon sa mansyon. Ping, ito ang magiging kwarto mo. Huwag mong isipin na katulong ka rito, ha? Isipin mo na parte ka ng aming pamilya. At saka iba naman ang gagawin mo sa kanila. Parang sekretarya ko lang, ganun. Hindi ka mahihirapan, pinapangako ko sa'yo yan. Magiliw na sabi ni Doña Alcala sa kanya. Huwag mo na ring alalahanin pa ang mga damit ninyo ni Annalyn dahil bukas na bukas ay ipapamili ko kayo ng mga bagong damit. May iba pa naman dyan sa taas, pansamantala iyon na muna ang gamitin nyo. Basta feel at home lang, ha? Nandyan sina Annie, sila nang bahala sa'yo. Annie, ikaw nang bahala dito kay Ping, ha? Kayo nang bahala sa kanya. Pupuntahan ka lang si Annalyn. Dagdag pa niya. Habang si Annalyn naman ay naroon pa rin sa sala at naghihintay sa Donya. Inis na inis pa nga siya dahil mas inuna pa ng Donya na asikasuhin si Ping kesa sa kanya. Doña Alcala, nariyan na po pala kayo. Sabit ni Annalyn nang dumating na roon ang Donya. Oh, I'm sorry for making you wait, Annalyn. Inasikaso ko pa yung magiging silid ni Ping. Mabuti naman at hindi siya pihikan at maselan pagdating sa silid at sa kanyang makakasama. Anyway, let's go. Ituturo ko naman sa iyo ang magiging kwarto mo. Sabay na nga silang nagtungo sa pangalawang palapag kung saan naroon ang magiging silid ni Annalyn. Ito ang magiging kwarto mo. Okay lang ba sa iyo yan, Annalyn? Nakangiting tanong ng Donya sa kanya. Hindi naman nakapagsalita si Annalyn dahil sa labis na pagkamangha sa kanyang magiging silid. Hindi siya makapaniwala na dati pinapangarap lang niya, ngayon ay kanyang-kanya na talaga. Sobrang okay, Doña Alcala. Napakalaki at napakaluwag para sa iisang tao lamang. Itong kama parang pang 3-5 tao. Maaari ho ba akong maupo? Oo naman. That's all yours. Tugon naman ng Donya at saka wala nang ang kahiya-hiya na humiga pa si Annalyn sa kama na yon. At ang sobrang lambot pa, grabe. Parang ayoko nang umalis pa o lumabas sa kwarto na to Wika niya. Natatawa na nga lang sa kanyang asta si Doña Alcala dahil sa naging reaksyon niyang yon. Nang sumunod na araw, nang makapahinga na ng maayos ang lahat, ay naging abala na rin si Ping sa unang task na pinapagawa sa kanya ng Donya. Naroon siya sa may opisina ng Donya at abala sa pagfa-file ng mga papeles ito nang bigla namang magtungo doon si Nile. Hey, what are you doing here? Hindi pa ba kayo nakakauwi? Bakit nandito ka pa rin? Supladong tanong ni Nile kay Ping. Napatingin naman sa kanyang dalaga. Sir Nile, kayo po pala yan. Sa katunayan po, aalis na rin po sana ako kagabi nang bigla akong pigilan ni Doña Alcala. Nangangailangan daw po siya ng staff dito sa kanyang opisina kaya inalok niyo po ako. At tinanggap ko naman po kaya andito po ako ngayon at inuumpisan ko na pong trabaho ko. Paliwanag naman ang dalaga. Kalmado lamang at mahinahong sumagot si Ping. Mararamdaman mo naman kasi kung sincere ang isang tao sa kanyang sinasabi o nagbabalat kayo lamang. Hindi naman malaman ni Nile kung bakit hindi niya maramdaman ang inis at asiwa na nararamdaman niya kay Annalyn kagabi. Iba ang pakiramdam niya kay Ping. Magaan at walang bahid ng pagkukunwari. Sa sandaling yon ay dumating na rin doon si Annalyn. Nile, nandito ka pala. Kanina pa kita hinahanap. Napatingin naman siya kay Ping. At nandito ka rin pala. Anong ginagawa mo dyan? Sige ka, baka mapagalitan ka ni tita kapag nalaman niyang pumapasok ka rito nang walang paalam. Maarting wika ni Annalyn. Humawak pa nga ito sa braso ni Nile pero mabilis din naman iyong inalis sa binata. Si Doña Alcala nagpapunta sa akin dito. Pinapafile niya tong mga papeles kaya wala namang masama kung nandito ako dahil may permiso naman niya. Kalmadong sagot naman ni Ping. Napataas naman ang kilay ni Annalyn dahil tila ngayon lamang nagkaroon ng lakas ng loob itong si Ping na sagutin siya. Tapos sa harapan ni Nile. Ganun ba? Di mas okay. Ang inaalala ko lang naman, baka madala mo rito yung hobby mo na basta-basta na lang gumagalaw ng gamit ng iba. At saka nga pala, total malapit na rin naman kaming ikasal nitong si Nile. Pag-aralan mo rin na maglagay ng
po at opo sa bawat pakikipag-usap mo sa akin. Naiintindihan mo ba, Ping? Maating sabi ni Annalyn. Hindi na lamang umimik pa si Ping ngunit hindi naman manhid si Nile para hindi maramdaman na may kakaiba sa ikinikilos ng dalawa. Ni hindi na nga nagkandak ng background check ang kanyang ina kaya iyon ang ikinakainis niya rito. Na basta-basta na lang tumanggap ng bisita sa kanilang bahay kahit hindi pa talaga nila nakikilala ng lubusan ang pamilya nitong si Annalyn. Maya-maya pa ay pumagitna na rin si Nile. Tama na yan, Ping. Ituloy mo na lang yung ginagawa mo. Sorry sa abala. Maginoon yung paumanhin at saka umalis na roon. Nanatili naman doon si Annalyn na nakatayo at masama pa rin ang tingin kay Ping. Hindi siya makapaniwala na kay Ping ay humingi ng paumanhin ng binata samantalang sa kanya ay hindi. Bagos ay binaliwala lamang siya. Mas lalong umusbong ang galit niya kay Ping at ang kompetisyon sa kanilang dalawa sa mansyon. Hot and ill-tempered na klase ng tao si Nile. Mabilis mag-init ang ulo at ang tingin sa kanyang lahat ay perfectionist at istrikto. Katulad ng iniisip sa kanya noon ni Ping, kaya naman habang lumilipas ang mga araw, unti-unti na rin yung nakikita ni Annalyn. Yung ganoong side ng character ni Nile, kaya nakakaramdam siya minsan ng takot sa lalaki. Nile, I baked you some cookies. You wanna try? Sabi ni Annalyn. Nanginginig pa nga ang kanyang mga kamay habang hawak-hawak yung pinggan na may lamang cookies. Seryoso namang nakatingin sa kanyang lalaki at saka napatingin sa cookies. Ito bang pinaglalaanan mo ng maraming oras sa kusina? Nag-aaksaya ka lang ng oras. Matalim na sabi ni Nile. Tatalikod na sana siya nang bigla siyang pigilan ni Annalyn na tinawakan ng braso nito. Wait, Nile! Mabilis namang tinanggal iyon ni Nile na naging dahilan ng pagkabagsak ng pinggan. Do not touch me again. You have no right, okay? Kung ayaw mo masaktan, stop bothering me. Mabilis namang dumating doon si Ping at nadatnan si Annalyn na tumutulong mga luha habang ang pinggan ay basag na basag ng nasa sahig. Umalis na rin si Nile at tila walang pakialam kung nasaktan man niyang damdamin ni Annalyn. Annalyn, ano nangyari? Tanong ni Ping at saka napatingin sa mga cookies na nakakalat na sa sahig. Muli na siya ay pinagbuntunan ni Annalyn ng galit. Kasalanan mo to lahat eh. Sa tuwing nasa landas kita, nagkakandaleche-leche yung mga diskarte ko. Minamalas ako ng dahil sa'yo. Can you please get out of my life? Kung bakit naman kasi kating-kati ka rin na makitira dito sa mansyon? Nananadya ka ba? Ayaw mo talaga akong lubayan para ikaw laging bida? Get lost, Ping! Get lost! Saktong dating naman ni Doña Alcala. What's happening here? Are you two fighting? Annalyn, anong nangyari dito? Can someone tell me what happened here? At bakit nakakalat dito ang tong cookies na to? Ping, anong nangyari? Sunod-sunod na tanong ng Donya. Nagbuntong hininga na lamang si Ping at hinintay na lamang si Annalyn ang sumagot. Nabangga lang po niya ako, tita. We're not fighting po. Sige, ako na magliligpit nito. Mabilis naman siya pinigilan ng ginang. No, don't do that. Baka masugatan ka pa. Hayaan mo ng katulong ng gumawa niyan. Katulong po? So si Ping po? Pwede siyang magligpit nito? Tanong naman ni Annalyn. Iha, of course not. Ping is not a maid here. She is my secretary. At halos pantay lang kayo rito, kaya Ping, sige na. Tumawag ka na ng yaya at ipalinis mo na tong mga bubog at baka makadisgrasya pa. Utos naman ng Donya. Sumunod na lamang si Ping sa utos ng ginang at isinama na lamang si Annalyn sa may hardin. Annalyn, what happened there? Yung totoo. Muling tanong ng ginang na makaupo na sila sa may bench. Hindi kasi kumbinsido si Doña Alcala sa sinagot ni Annalyn kaya muli siyang nagtanong dito. Natatakot pa ngang umamin si Annalyn dahil baka lalong magalit sa kanya si Nile. Ngunit kung mananahimik lang siya, hindi malalaman ng Donya ang trato sa kanya ng binata. Tita, ang totoo po niyan, hindi po ako nabangga ni Ping kanina kaya nabasag ang pinggan sa sahig. Ibibigay ko po sana yung kay Nile. Binake ko po yan para sa kanya pero parang hindi niya nagustuhan. Wait, did he throw it?
Kunot noong tanong ng ginang. Umiling-iling naman si Annalyn. Hindi po. Hindi po niya tinapon. Kasalanan ko rin naman po dahil aalis na sana pero pinigilan ko pa kaya hindi niya sinasadyang masaging pinggan na dala ko. Kasalanan ko rin naman po. Pagpapaawa naman ni Annalyn. Napailing na lang si Doña Alcala sa ipinakitang iyan sa kanya ni Nile. Tapos hindi ka malang tinulungan? O hindi malang tinanggap yung cookies? Wika ng Doña at kaagad namang tumango si Annalyn. Opo, sagot niya. Don't worry, let me handle this. Pigil-pigil naman siya ni Alin. Naku, wag na po. Baka lalo siyang magalit sa akin. Ako na pong bahala. Pumayag na rin ang ginang dahil sa isip niya ay magiging mag-asawa na rin naman ang dalawa kaya ngayon pa lang ay hahayaan niya na sila na mismong dalawang humanap ng solusyon sa ganoong klaseng problema. Nang sumunod na araw naman ay nagtungo na sa kanilang kumpanya si Doña Alcala at natira na lamang sa mansyon ang tatlo. Bigla namang tumawag ang Doña dahil sa ilang papeles na kanyang naiwan na inutos niya kay Ping na dalhin doon sa kanya. Miss Ping, tumawag po ang Doña. Naiwan daw po niya sa kanyang opisina dyan sa taas ang ilang papeles na kailangan niya sa meeting ngayon. Dalhin niyo raw po sa kanya, sabi ng kasambahay sa kanya. Ang problema ay wala doon lahat ng kanilang driver dahil pinapagawa ang kanilang dalawang sasakyan. Ang isa naman ay gamit na ng Doña at kung magpapasundo pa siya roon ay lalo lamang siyang gagahulin sa oras. Ang tanging sasakyan na lamang na naiwan doon ay ang kay Nile. Nasa mga kamay na ni Ping ang mga papeles ng ginang at ngayon ang kailangan na lang niyang gawin ay pag-iusapan si Nile na ihatid siya nito sa kanilang kumpanya. Base sa naging trato nito kay Annalyn, sigurado siyang susungitin din siya nito or worst, ay baka sigaw-sigawan lang din siya. Ngunit wala na siyang choice. Kung hindi siya makikiusap kay Nile na samahan at ipag-drive siya, ay hindi niya madadala mga papeles na kailangan ng Doña. Ito pa man din ang papeles na kailangan niya sa magiging meeting ngayon. Huminga muna ng malalim si Ping at saka tinungo ng kinaroroonan ni Nile na kasalukuyang nasa may golf area nila. Sir Nile? Kabadong tawag ni Ping. Naroon naman sa may upuan si Annalyn at nakaupo habang pinapanood ang kanyang mapapangasawa. Napatayo ito bigla nang umiksena sa gitna si Ping. Napahinto naman si Nile at saka nilingon si Ping. Ano, don't you see I'm busy? Iritableng tanong ni Nile. Hindi naman nagpatinag si Ping sa init ng ulo ni Nile bagkos ay sinalubong lang niya ng kalmado ang mga tingin na iyon ng banata. Habang si Annalyn naman ay nakatayo pa rin doon at pinag-cruise pa ang kanyang mga braso. Papansin talaga tong Ping na to kahit kailan. Tingnan lang natin kung papansinin ka ni Nile. For sure, susupladuhan ka rin yan. Mahinang sabi ni Annalyn sa kanyang sarili. Ilang sandali pa ay umimik na rin si Ping at sinabi ng kanyang pakay. Sir Nile, maaari niyo po ba akong samahan sa kumpanya ninyo? Naiwan kasi ng mama niyo tong papeles na kailangan niya ngayon sa kanyang meeting. Wala naman po yung dalawang sasakyan dahil pinapagawa pa ni na Mang Domeng. Wala na po akong choice kundi magpasama sa inyo Pakiusap po, napakahalaga lamang po nito. Pakiusap ni Ping kay Nile. Bahagya namang lumuwag ang noon ng binata na kani-kanina lang ay nakakunot na. Wala na rin siyang nagawa kundi ang iwan ng kanyang ginagawa at samahan si Ping sa kanilang kumpanya. Hindi naman makapaniwala si Ping nang makitang sabay na umalis ang dalawa. Lalong umusok ang ilong ng dalaga sa galit. Sakay na, yaya ni Nile kay Ping. Nakatayo pa kasi ang dalaga doon sa may labas ng sasakyan. Nahihiya itong pumasok doon ng basta-basta hanggat wala pang pahintulot ni Nile, hindi kagaya ni Annalyn na kahit hindi alokin ay nangunguna-nguna pa sa ganitong mga bagay. Oo, sasakay na. Habang nasa biyahe nga ay tahimik lang sila. Focus lang si Nile sa pagmamaneho. Hindi na nga magkamayaw ang dibdib ni Ping sa kaba. Hindi naman dapat siya kinakabahan ngunit sa tuwing nasa paligid niyang binata ay lagi na lamang itong kumakabog ng abnormal. At iyon ang hindi niya alam kung bakit. Samantala ilang minuto lamang ay narating na nila ang opisina. Ibinigay lang nila iyon sa sekretarya ng Doña at saka umalis na rin sila. Wala pa man sila sa kalagitnaan patungo sa kanilang mansyon, ay bigla na lamang tumirik ang kanilang sasakyan. Shoot!
Pag minalas ka nga naman, oo. Nanggagalaiti sa galit na sabi ni Nile. Ano nangyari? Nasiraan ba tayo? Nag-aalalang tanong naman ni Ping kay Nile. Yes, wait lang. Tatawagan ko lang si Manong Domeng. Sabi niya sa dalaga. Natigilan naman si Ping sa naging reaksyon na iyon ni Nile. Noon lang niya nakita ang binata na ganoong kakalma kahit pa nakakainis ang nangyari sa kanila ngayon. Ibang-iba sa trato niya kay Annalyn. Although hindi naman ikinakatuwa yon, ngunit nakakagaan din ang loob kapag mahinahon lang siya sa'yo at hindi sumisigaw at mainit ang ulo. Napansin naman bigla ni Nile ang nakangiting si Ping. Hey, bakit ka nakangiti? Pinagkitripan mo ba ako? Tanong naman sa kanya ni Nile. Mabilis namang bumalik ang kanyang ulirat nang marinig ang boses ng binata. Naku, hindi po. May naalala lang po ako. Pasensya na po. Paghingi naman ang paumanhin ni Ping. Umirap na lamang si Nile at saka dumiretso na lamang ng tingin sa kanyang unahan. Sa kabilang banday, doon na lamang sila sa loob ng sasakyan naghintay. Ilang oras na rin ang nakalilipas, ngunit hindi pa rin dumadating si Mang Domeng hanggang sa bumuhos ng isang malakas na ulan. Fudge, umulan pa nga. Bad trip nang sabi ni Nile. Habang si Ping naman ay kalmado lamang doon sa kanyang kinauupuan. Ang ganda ng ulan ano? May isang buwan na rin buhat ng umulan. Nakangiting sabi naman ni Ping habang nakatingin sa labas. Kahit alam niya sa kanyang sarili na walang connect ang sinasabi niyang iyon sa sitwasyon nila ngayon, ay pinili pa rin niyang sabihin iyon dahil yun ang emosyon niya ngayon. Kakalmahan. Kaya naman talagang gustong-gusto ni Ping ang ulan, lalong-lalo na ang relaxing na tunog nito. Napatingin naman sa kanya si Nile. What are you saying? Usisa niya sa dalaga. Alam mo, Sir Nile, sabi nila, isa raw sa nakakatulong sa anxiety ng isang taong ulan. Yung tunog niya, yung makulimlim na mga ulap, yung malamig na hampas ng hangin, habang naroroong ka sa balkonahit nakaupo habang hinihigop ang mainit na kape at binabasa ang paborito mong libro. Bigla raw gagaan yung pakiramdam mo. Ako sa tingin ko, ilang taon na ako may anxiety kaya tuwing umuulan, naroon lang ako sa labas. Nakatayo sa gitna ng daan habang nakabuka ang aking mga kamay at nakatunghay sa kalangitan habang nakapikit ang mga mata. Doon ko na ilalabas ang aking tunay na damdamin. Umiyak man ako, hindi nila mapapansin dahil sinasabayan ng patak ng ulan ng patak ng aking mga luha. Kaya kapag umuulan, nakakalimutan ko yung mga iisipin ko. Kasabay ng pagtila nun, ang paggaan na rin ng aking loob. Kwento pa ni Ping. Pero pag wala ng ulan, balik ka na ulit sa dati mong nararamdaman. Hindi pa matagalan yung paghilom. Panandalian lang. Sagot naman ni Nile. Bahagya namang napatingin si Ping kay Nile. Oo, ganun na nga. Kung pwede nga lang hilingin na sana'y umulan na lamang araw-araw ay hinihiling ko na. Pero syempre, kawawa rin yung mga lugar na maaapektuhan. Gumaan nga ang loob ko. May nasakta naman akong ibang tao. Sabi pa ni Ping. Para sa akin, hindi naman talaga yung mga bagay na yan na makakatulong sa isang tao para maghilom yung sugat sa puso nila. Lalo pat malalim na yon. Oo, maaaring makatulong para kahit papaano ay umalwan ng pakiramdam ng isang tao. Pero panandalian lamang. Dahil ang tunay na solusyon sa panghabang buhay na paghilom ay ang pagtanggap at pagharap sa pinagdadaanan mo ngayon. Kung habang buhay ka na lang mabubuhay sa takot, habang buhay ka na lang ding aasa sa ulan para umalwan ng pakiramdam mo. Pero paano pag wala ng ulan? Paano ko pakakalmahin ang sarili mo? Gigising ka na lang at babangon sa umaga na wala ka ng tunay na emosyon? Wala ng dahilan? Huminga ka na lang at naghihintay na lamang na mamatay? Ping, marami pang magagandang bagay sa buhay na naghihintay sa bawat isa. Kanya-kanya lang tayo ng paraan kung paano matutuklasan yon. Pero, hindi mo yun makikita kung nakatago ka pa rin sa lungkot ng kung ano mang pinagdadaanan mo. You have to believe and trust yourself dahil walang ibang gagawa niyan sa'yo
kundi ang sarili mo. Nauunawaan mo ba? Napabilib nga si Ping sa mga sinabing iyon ni Nile na hindi niya akalaing manggagaling ito mismo sa kanya. Ni sa imahinasyon nito ay hindi nito naisip ni Ping, kaya bahagya siyang napangiti sa harapan ng binata. Sa isip niya ay may tinatago din naman pala itong kabutihan dahil hindi naman lahat ng pangit sa panlabas ay pangit na talaga. Nakatago sa loob nito ang kanyang tunay na kabutihan at kagandahan at masaya si Ping dahil natuklasan niya iyon. Nauunawaan ko, Sir Nile. Maraming salamat po sa sinabi niyong yon. Ang dami ko na kaagad natutunan. Maraming salamat po. Saad niya. Napangiti na lamang si Nile tsaka dumiretso ng muli ng tingin. Sa kabilang banday, gabi na rin sila na makauwi. Nakaabang naman doon si Annalyn na masama naman ang tingin kay Ping. Nilapitan naman kaagad ni Annalyn si Nile. Nile, are you okay? Dapat kasi hindi mo na sinamahan tong si... Hindi na nga niya natapos ang kanyang sinabi nang dugtungan ito ni Nile. Tumigil ka na nga sa laging pambibintang at pangungumpara mo, Annalyn. This isn't anyone's fault. Kasalanan ba nilang umulan ng malakas? Get out of my way. Pagalit niyang sabi. Sinagi pa nga niyang balikat ni Annalyn. Nilapitan naman kaagad siya ng Donya. Annalyn, iha, that's okay, ha? Wala lang yun sa mood. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. I'm happy dahil nag-aalala ka sa anak ko. Wika ng Donya. Nagtungo na rin si Ping sa kanilang silid upang magpahinga. Ilang sandali pa ay kasunod na pala niya si Annalyn na galit sa kanya. Hoy, Ping! Mag-usap nga tayo. Magtapat ka. Gusto mo ba si Nile? Diretsong tanong nito kay Ping. Nanilisik pa nga ang kanyang mga mata na nakatingin kay Ping. Gustong-gusto niya nang saktan ito ng pisikal ngunit pinipigilan na lamang niya ang kanyang sarili dahil paniguradong siya naman ang magmumukhang masama doon. Sinalubong naman ni Ping ang mga tingin na iyon ni Annalyn. Sa sandaling iyon ay naaalala ni Ping ang mga sinabi sa kanya ni Nile kaya naman matapang na rin niyang sinagot si Annalyn. Gusto mong malaman? Gusto mong malaman ang totoo, Annalyn? Sa tingin ko ay... Oo. Sa tingin ko ay nagugustuhan ko nga si Nile. Pero ikakasal na kayo, 'di ba? Na dapat ay sa akin. Pero ayos lang. Dahil alam ko namang sa bandang huli, hindi magwawagi ang kasamaan. Kaya sayo na si Nile. Hindi ko ibababa ang standard ko bilang babae para lamang sa isang lalaki. At yun ang natutunan ko sa mommy ko. Nile is all yours. Isaksak mo pa sa baga mo. Hindi naman makapaniwala si Annalyn sa inastang iyon sa kanya ni Ping. Sa tanang buhay niya ay hindi pa siya nasasagot nito ng ganito. Umalis na lamang siya at sa kwarto na lamang niya pinadipas ang galit. Habang si Ping naman ay hindi mawaring nararamdaman kung dapat pa siyang matuwa o matakot dahil sa wakas ay naipagtanggol na rin niya ang kanyang sarili kay Annalyn sa unang pagkakataon. Tila nga'y nakakatulong sa kanya ang mga naipayo ni Nile. Doon niya napagtantong, tama ang binata. Tama siya na hindi sapat ang ulan para tuluyan na siyang makalaya sa kulungan ng kanyang kalungkutan. Kundi ang tanging solusyon lang dito ay ang pagtanggap at pagharap sa mga problema. Lalong-lalo na sa iyong pinagdadaanan ngayon. Ng mga sumunod na araw ay mas nahahalata na nga ang pagiging malapit ni Nile at Ping sa isa't isa. Wala namang pakialam si Ping sa iisipin na mararamdaman ni Annalyn dahil sawa na rin siyang makipagtalo rito. Hanggang isang beses niyaya ni Nile si Ping na uminom ng wine without knowing na mahina palang tolerance ni Ping sa alak. Kahit alam niya yon, ay tumuloy pa rin siya. Magaan na rin kasi ang pakikitungo nila sa isa't isa kaya hindi na sila nahihiya kapag silang magkasama. Aminado si Nile na nagugustuhan niya na nga ang dalaga kaya umamin na siya rito at ganoon din sa kanya si Ping. Hanggang sa isang beses ay tuluyan na ngang may nangyari sa kanilang dalawa. Nang sumunod na araw, gumaganda na ngang mood ni Nile at hindi na katulad dati na palagi na lamang nakasimangot. Habang papunta sana siya sa may golf field nila, isang boses naman ng babae ang narinig niya doon sa may garden na tila may kausap sa kabilang linya. Huminto siya saglit upang makinig sa pinag-uusapan. At doon niya na lamang si Annalyn pala iyon kaya lalo siyang naging interesado. My gosh, ma! Kung pwede lang makuha yung yaman nila kahit hindi na ikasal sa malupit na Nile na yon, hindi talaga ako pakakasal sa kanya, no?
Ayoko matali sa isang lalaking katulad niya. Masyadong bossy. Akala mo kung sino? Galit na sabi ni Annalyn sa kanyang kausap sa kabilang linya. Anak, magtiis ka lang dyan para sa kayamanan. Sakyan mo na lang ang trip niyan. Basta anak, kaya mo yan. Sagot naman ni Isabel sa kabilang linya. Matapos sila mag-usap ay binaba na nga ni Annalyn ang kanyang telepono. Nang papasok na siya sa loob, pagtalikod niya, ay nakaabang na pala doon si Nile na galit ang reaksyon ng mukha. Sino kausap mo? Mama mo? Hindi ba patay na si Tita Demi? Sino ka? Sino ka ba talaga? Sino ba talaga kayo? Nanginginig na sa takot si Annalyn sa mga oras na yon. Abot-abot ng kanyang kaba sa dibdib dahil sigurado siyang narinig lahat ni Nile ang pag-uusap nila ng kanyang ina na si Isabella. Bigla namang dating ni Ping. Hi Nile! Annalyn! Nakangiti pa nitong binate. Ngunit nang makita niya ang reaksyon ng mukha ni Nile, ay bigla na lang siya natigilan. Iba ang kutob niya ngayon dahil iba ang aura ngayon ng binata. Ano, sumagot ka? Sinong kausap mo na tinatawag mong mama? Mariing tanong ni Nile. Namumula na nga mga mata nito sa galit. Napalunok naman si Ping habang naguguluhan sa nangyayari sa dalawa. Sa pagkakataong yon ay nagsalita na rin si Annalyn upang ipagtanggol at pagtakpan ng sarili. Ano ka ba, Nile? Kung ano-anong iniisip mo? Si mama yon, yung kaibigan kong bading sa lugar namin. Tumawag lang at nangangamusta. Mama ang tawag ko sa kanya. Palusot niya. Ngunit tila hindi kumbinsido ang lalaki. Umamin ka, huwag mo kong gawing tanga. Sa pagkakataong yon ay sumisigaw na si Nile. Nilapitan naman siya kaagad ni Ping upang siya ay pakalmahin, ngunit pinaliwala siya ng binata. Huwag kang lalapit. Sino kayong dalawa? Yung yaman lang ba namin ang habol ninyo? Katulad ng narinig ko sa usapan nyo. Ha? Annalyn? Mga manluloko kayo. Sabi ko na nga be. Hindi talaga kayo tunay na mapagkakatiwalaan. Lumayas kayo rito. Nile, ano bang sinasabi mo? Kunot noon namang tanong ni Ping. Galit na nakatingin sa kanyang binata. Ang mga tingin na sobrang daming katanungan na nangangailangan ng kasagutan. Kung kailan pa naman nahuhulog na ang loob nila sa isa't isa, ay saka pa naman mangyayaring ganito. Why don't you ask your fucking sister kung ano nangyari? Kung paano ko nalaman ng kasinungalingan at panluloko ninyo? Mariing sabi ni Nile. Napatingin naman si Ping kay Annalyn na kasalukuyang nakatungo at hindi na makatingin ng diretso sa dalawa. Wala nang masabi si Ping dahil ramdam niya ng galit ni Nile. Kung nalaman na ng binata na hindi talaga si Annalyn ang naiwang anak ng mga Ramirez, may pagkakataon na siya na magpakilala at sabihin ang totoo. Ngunit kita niya sa mukha ni Annalyn ang pagkatakot at pagkabahala kaya pinili na lamang ni Ping na umalis na lamang kasama ang kanyang pinsan katulad ng utos sa kanila ni Nile. Mabuti na nga lamang at wala doon ang Donya dahil kung nagkataon ay posible na hindi talaga sila makakalabas ng mansyon kung hindi niya maririnig ang katotohanan at kapag nangyari yon, siguradong malalagot sina Annalyn at kanyang tiya Isabel. Gusto niya nang magbagong ikot ng kanyang buhay, ngunit ayaw pa rin niyang gawin yon kung may masasaktan at maaagrabyado naman siyang ibang tao. Mas pipiliin na lamang niya na maghintay at hayaan ng kapalaran na lamang ang gumawa noon para sa kanya. At isa pa, mas mahihirapan nga si Ping na umalis kung sakaling naroon ang Donya dahil sa mga kabutihang nagawa nito para sa kanya. Kaya paniguradong hindi niya maitatago ang labis na kahihiyan. Hanggang sa makalabas sila ni Annalyn ng mansyon ay hindi na sila nilingon pa ni Nile. Buong akala kasi ni Nile ay talagang magkapatid sina Annalyn at Ping, kaya kasalanan ng isa ay kasalanan na rin ng lahat at hindi na mawawala sa kanyang isipan na naging kasabot si Ping sa naging panluloko sa kanila para lamang sa pera at yaman. Sa loob-loob niya ay baka nga yung pagiging inosente at kabaitan na ipinakita ni Ping sa kanya at sa Donya ay bahagi lang din ng kanilang mga plano, kaya laking pagsisisi ni Nile kung bakit niya pa ito inibig. Nang makaalis na ng mansyon sina Ping sa kanilang paglalakad sa daan ni Annalyn ay bigla na lamang umikot ang paningin ni Ping at unti-unti nang nawalan ng balanse dahilan ng pagkabagsak nito sa lupa.
Ping? Ping, gising! Tulong! Tulong! Sigaw naman ni Annalyn. Gusto sana niyang iwan ang kanyang pinsan ngunit napansin niya may CCTV doon. Kaya kapag may nangyaring masama kay Ping ay sigurado siyang sisisihin. Mabilis namang may rumesponde sa kanila dahil nasa mataon naman silang lugar. Maya-maya pa'y sumunod na rin doon sina Tia Isabel at Tio Arlan na halos ay lipa rin ang kanilang dadaanan patungo sa kinaroroonan ni Annalyn na kasalukuyang nasa ospital na ngayon. Annalyn? Malakas na banggit ni Isabel sa anak na kasalukuyang nakaupo doon sa may bench. Tumayo naman kaagad ang dalaga at saka niyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Ma, I'm so sorry. Umiiyak niyang paumanhin sa ina. Hindi pa nga niya nasasabi kay Isabel ang nangyari dahil siguradong papagalitan siya nito. Kaya ngayon na naroon na ang kanyang mga magulang, ay wala na rin naman siyang iba pang pamimilian kundi ang aminin sa mga ito ang totoo. Bakit ka nagsusorry? Ano bang nangyari? Nagtatakang tanong naman ni Isabel sa kanyang anak. Sa halip nga na unahing kamustahin ang kalagayan ni Ping, ay mas interesado pang malaman si Isabel at Arlan ang gustong sabihin sa kanila ng kanilang anak na si Annalyn. Kasi nay, napalayas na po kami ni Ping sa mansyon. Mahinang sagot naman ni Annalyn sabay tingin sa ibaba. Naging blanko naman ang itsura at lumuwang ang muka. Tila hindi pa nagsisink in sa ginang ang sinabing iyon ni Annalyn, kaya naman ay muli niyang ipinaulit sa kanyang anak. Ano ka mo? Ulitin mo nga, Annalyn. Baka mali lang ang pagkarinig ko. Nauutal na tanong ng ginang. Habang nakayuko ay nagsalitang muli si Annalyn. Nalaman na po ni na ilang totoo na hindi akong tunay na anak ng mga Ramirez. Doon ay parang nalinawan na ang ginang at galit na tumingin sa anak. Paano nangyari? Paano nalaman? O si Ping? Umami na siya? Ano bang katangaang ginawa mo? Malakas na sabi ni Isabel sa anak. Napahawak na nga lang ang ginang sa kanyang ulo dahil sa sinabing iyon ni Annalyn. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap at pagkakamali ay maglalaho ang kanyang mga plano. Hindi siya umamin. Sinamahan niya ako lumayas. Tapos ito nga, nawalan siya ng malay sa daan kaya sinugod ko siya rito sa ospital. At ito pa, ang sabi ng doktor, buntis daw si Ping. Sabit naman ni Annalyn. Lalo namang naging balang mundo ni Isabel. Pabigat na nga sa kanya si Ping tapos madadagdagan pa ng isang kargo at palamunin niya. Ngunit sa kabilang banda, ay bigla naman silang napaisip kung paanong nabuntis itong si Ping, wala naman itong nobyo. Ano? Buntis? Paano mangyayari yon? Wala naman niyang nobyo. Imposible rin naman na si Nay lang ang makabuntis sa kanya, mailap yun sa lahat. Pagmamaktol naman ni Isabel. Ang naisip naman ni Annalyn ay baka yung hardinero nila. Ang pakiwari ko yung hardinero dun sa mansyon. Malagkit ang tinginan nila kaya sigurado kung yun ang nakabuntis kay Ping. Sagot naman ni Annalyn. Sabak ko na nga, be. Mauunang mabuntis yan sa akin dahil sa loob ang kanyang kulo. Dagdag pa nito. Nang makalabas si Ping ay bumalik na rin sila sa kanilang lugar at bumalik na sa dating buhay. Dismayado pa nga rin si Isabel kaya hindi na inimika ng kanyang anak. Panay naman ang pagsuyo sa kanya ni Annalyn para lamang mapatawad siya nito. Habang si Ping naman ay bumalik na rin sa palengke upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho na niiwan. Samantala, si Nile naman ay nag-hire ng private investigator para muling pamanmanan ang mag-ina kabilang ng si Ping. Hanggang isang araw, habang nasa palengke si Ping at abala sa pagbibenta ng mga gulay, ay isang babae na nakasuot ng isang formal na damit ang lumapit sa kanya. Ang postura niya ay animoy nagtatrabaho sa opisina na mataas ang posisyon. Magandang umaga po. Ako si Attorney Beatrice Tiongson. Maari ko bang malaman kung ikaw si Miss Ping? Ping Ramirez? Bungat ng babaeng iyon kay Ping. Natigilan naman si Ping sa kanyang ginagawa habang nakatingin sa babae. Pinagmasdan nga muna niya ang babaeng iyon mula ulo hanggang paa bago sagutin ang kanyang tanong. Opo? Ako nga po si Ping Ramirez. Sino po kayo at ano pong kailangan niyo sa akin? At saka bakit niyo po ako kilala? Sunod-sunod na tanong ni Ping sa nagpakilalang abogado.
Miss Ping, maaari ba kitang imbitahan sa isang pribadong lugar? Sa malapit na restaurant dito dahil may mahalaga ho kayong kailangang malaman. Sabi ng abogado. Gusto munang makasiguro ni Ping na mapagkakatiwalaan nga itong babae kaya naman tinanong muna niya kung tungkol saan ang sasabihin nitong mahalagang bagay. Tungkol muna po saan? Paninigurado ni Ping. Tungkol po sa inyong mana na naiwan ng iyong mga magulang. Nang marinig pa lang niya ang kanyang mga magulang ay tila naging interesado na siya. Kaya naman napagpasyahan niyang sumama na rito. Sa isang coffee shop sila nagpunta para mas tahimik at walang makakarinig ng kanilang pag-uusap kaysa sa palengke. Miss Ping, ako pong personal attorney ng mga magulang ninyo na sina Mrs. Demi at Mr. Greg Ramirez. Ipagpaumanhin po ninyo kung ngayon po lamang ako lumitaw. Marami po kasing naging sagabal at nangyari bago ko maisaayos ang papeles ninyo. Ngayon, alam ko na iba sa iyong mga namana ay ibang nakikinabang. Kaya ako narito ngayon para bawiin sa Tita Isabel mo mga nakuha nila sa iyo. Ikaw ang may karapatan sa lahat. Kaya nararapat lang na mabawi natin yon. Sa pakiwari ko ay bata ka pa noon at wala pang muwang. Kaya naman sinamantala nilang pandaraya at panluloko sa iyo. Miss Ping, may ilang ari-arian pang iyong mga magulang at may negosyo pa rin na malapit ng mabankrupt. Nais ko sana itong i-turn over sa'yo. Nasa sayo na yon kung itutuloy mo ang negosyo o sasaraduhan na lang. Paliwanag pa ng abogado. Sa isang kisap matay nabuhayan naman ang loob si Ping. Nagkaroon siya ng panibagong pag-asa sa kanyang puso. Hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman dahil sa ilang oras lamang na iyon ay magbabago na ang kanyang buhay. Lalo pa ngayon na nagdadalang tao na siya sa kanilang anak ni Nile. Nang mga oras niyon ay nakasuhan na ng patong-patong sina Tia Isabel, Arlan at ang kanilang anak na si Annalyn dahil sa panluloko, pandaraya at pamimeke sa mga dokumento at pagnanakaw. Nakasuhan din sila ng identity theft ng ilan pang mga tao na kanilang naloko at nabiktima na nagsilitawan na rin. Nakulong ang tatlo at ngayon ay lumipat na si Ping sa naiwang mansyon ng kanyang mga magulang. Ang kanyang tunay na tirahan na tinangkaring ibenta sana ni na Isabel. Doon ay nagsimula siya ng panibago at napagpasyahan din niyang ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Unti-unti niya itong ipinalago hanggang sa nakilala na rin siya sa industriya ng mga negosyante. Bumalik muli sa dati ang kanyang buhay na marangya, mayaman at makapangyarihan. Ngunit nanatili pa rin nakatuntong sa lupa ang kanyang mga paa dahil para sa kanya, kailanman ay hindi magbabago ng pera o yaman o iba pang bagay ang kabutihang itinanim ng kanyang mga magulang sa kanyang puso. Magpaganon pa man, hindi pa rin nawawala sa puso't isipan ni Ping si Nile na ama ng kanyang anak. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na muli silang magkakaayos kahit palabis nilang nasaktan ng isa't isa noon. Nawala na rin ang pakialam si Ping kina Isabel dahil sa kalupitan at pagpapahirap na ginawa ng mga ito sa kanya noon at ngayon ay pinapasa Diyos niya na lamang ang lahat ng yon. Makalipas ang 7 taon, sobrang laki na nagbago sa buhay ni Ping. Kung mayaman siya noon, mas yumaman pa siya ngayon. Malaki na rin ang kanyang anak na babae na si Maymay na 7 taong gulang na ngayon. Kahawig ito ng kanyang ama kaya hindi talaga maitatanggi yon sa oras na magkapanagpo ang kanilang mga landas. Lumaki rin na mabait at masayahing bata itong si Maymay. Nahalata namang kay Ping naman na iyon kumpara kay Nile na laging galit at nakasimangot. Mommy, ang sisipag po nila, no? Cute na sambit ni Maymay sa kanyang ina habang nakadungaw ito sa labas ng bintana ng kanilang sasakyan. Kasalukuyan silang naipit sa mabigat na trapiko kaya naman matagal na nakatigil ang kanilang sasakyan sa harap ng isang matandang babae at batang paslit na katabi nito na nakaupo sa tabing daan at nagtitinda ng mga gulay. Napatingin naman doon si Ping at saka bahagyang napangiti. Naaalala niya kasi yung mga panahong nandun din siya sa ganoong posisyon. Yung nagtatrabaho pa siya sa palengke ng gulay. Naaalala pa nga niya noon nang madalas siyang mapagalitan ng kanyang amo dahil sa hindi pa siya marunong mag-alok ng paninda. Hanggang sa kalaunan ay natutunan at nakasanayan na rin niya. Oo anak, masipag talaga. Maymay, naniniwala ka ba na minsan na rin nagtinda si mommy ng gulay sa palengke? Katulad nila.
Nakangiting tanong naman ng ginang sa kanya. Napaisip naman ng bata. Hindi po. Kasi po mayaman na po kayo eh. Bakit pa po kayo magtitinda ng gulay? Nagugulahang sagot naman ni Maymay. Hinaplos-haplos na nga lang ni Ping ang ulo ng anak at saka ikinuwento sa kanya ang kanyang naging trabaho noon. Anak, noon, nung hindi pa mayaman si Mommy, nung wala ka pa, naging katulad din ako nila. Nagtinda rin ako ng gulay. Minsan nakababad sa initan, minsan naman ay nasa loob ng palengke. Halos sa palengke na nga yata ako lumaki kaya ramdam ko ang hirap ng mga tendero-tendera. Kumita lamang ng pera pantusto sa kanilang pamilya. Kaya ikaw, maging mabuti ka sa lahat ng tao ha. May kaya man o wala. Pare-pareho lang tayong tao na nagsisika para sa pamilya. Okay anak? Ngumiti na lamang ang bata at saka sumang-ayon na lamang sa ina. Ilang sandali pa ay habang hindi pa umuusad ang sasakyan, ay inutusan ni Ping ang kanyang lady guard na si Lee upang pakyawin ang lahat ng tinda ng ale. Nakagawian niya na ito sa tuwing makakakita siya ng mga vendor sa tabing kalsada ay hindi maaaring hindi niya bilhan ng mga ito dahil naranasan niya rin ang hirap na magbabad sa initan, makabenta lamang. Nang sumunod na araw, malalim ang pag-iisip ni Ping dahil sa naging advice sa kanya ng kanyang financial advisor patungkol sa kanyang mga assets and businesses. Sinuggest nito na mas lalaki at lalawak ang negosyo ni Ping kung mag-i-invest siya at iba na rin makipagsanib puwersa. Ang numero unong naisip ng kumpanya ng advisor ay ang Alcala Corporation at alam ni Ping na pinagmamay-arian yon ni Nile. Hanggang sa kanyang pagtulog ay iyon pa rin ang kanyang iniisip. Parang gusto na ayaw niya. Gusto dahil gustong-gusto niya na talagang makita ang binata at ayaw naman niya dahil baka hanggang ngayon ay masama pa rin ang loob nito sa kanya. Pero may kung ano sa puso niya na gusto niyang ipagtapat lahat sa mga Alcala. Pamula sa naging pagpapanggap nila noon na siya naman talagang tunay na Ramirez hanggang sa mabuntis siya at manganak na ang ama ay si Nile. Gustong-gusto niya na yung aminin pero hindi niya alam kung paano. Sa kakaisip ni Ping bandang huli, nangingibabaw ang kanyang pagpayag. Ayaw na rin kasi niyang mabuhay sa takot at pangamba. Gusto na niyang iwanan sa kanyang nakaraanang mahinang si Ping. Katulad nga ng sinabi sa kanya noon ni Nile, hindi niya matatamasa ang tunay na kaligayahan kung hindi niya tatanggapin at haharapin ang katotohanan. Kaya naman kinaumagahan ay ipinatawag niya ng kanyang lady guard na si Lee. Miss Ping, handa na po ang sasakyan. Wika na isang babae nakasuot ng isang puting fitted long sleeve at itim na tucked-in slacks habang may nakasabit na ICOM transceiver sa kanyang tagiliran. Naka-high ponytail ang babae at mahahalata mo sa postura at tindig nito na well-trained ang nasabing babae na kung tawagin nila ay shadow, ang tawag sa mga lady guard o service secret agent ng mga bilyonaryo na katulad ni Ping. Samantala, naroon naman si Ping sa loob ng kanyang opisina sa kanyang mansyon habang ine-enjoy pa ang kanyang glass of wine. Thank you, Lee. Susunod na ako. Seryosong tugon pa ni Ping. Okay po, masusunod po, Miss Ping. At tuluyan na nga rin lumabas ang silid ang lady guard na si Lee. Mommy, where are you going? Pagkalabas ni Lee, pumasok naman sa loob ang isang 7 taong gulang na batang babae na si Maymay, ang anak ni Ping. Darling, gising ka na pala. Come here. Ibinaba na ni Ping sa kanyang babasaging office table ang hawak na glass of wine at umupo sa may office chair. Nakangiti namang binaybay ng batang babae ang daan patungo sa kanyang ina. Mommy, saan ka po pupunta? Are you going to work na? Tanong ni Maymay at saka kumalang sa ina. Yes, darling. Papasok na sa work si Mommy. Kaya behave ka ulit dito kay Manang Lita ha. Be a good girl always, my Maymay. Wika niya. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin si Ping sa kanyang anak dahil sa oras na kanyang hinahabol. Maymay, mauuna na si Mommy ha. Manang Lita, kayo na muna ulit ang bahala sa kanya. I'll go ahead. Bye, baby. Sabay halik sa kanyang anak. Ginantihan din naman siya ng bata ng halik at yakap sabay sabing, Bye, Mommy. I love you. At tuluyan na nga umalis si Ping. Naka-appoint siya ngayon para sa isang business meeting sa Alcala Corporation. Gusto niya mag-invest sa company na yon na minsan ang naging bahagi ng kanyang buhay ang CEO
na nagpapatakbo noon. Ilang taon na rin silang walang koneksyon ni Nile, CEO ng Alcala Corp, dahil sa hindi magandang nangyari sa kanila noong nakaraan. Ngayon, muling magbabalik si Ping na taas ang noo at buo ang loob at handa na muling makaharap ang lalaki na minsan na rin niyang minahal. Good morning, Miss Ping. Nasa opisina na po si Sir Nile. Doon na lang po tayo. Magalang na sabi ng sekretarya ni Nile na si Erin. Tumango na lamang si Ping at sumunod sa sekretarya. Nakasunod din sa kanyang dalawang lady guard na lagi naman talaga niyang kasama saan man siya magpunta. Normal ito sa mga high class na tao na katulad niya na paligiran ng sandamakmak na mga bodyguards para sa kanyang seguridad. Nang matunto na nilang opisina ni Nile, ay doon na pinapasok na si Ping at pinaiwan na lamang niya sa labas ang dalawang bodyguard na kasama. Sa loob ay nadatnan nila ang CEO ng Alcala Corp na si Nile na nakaupo sa kanyang office chair na kasalukuyang nakatalikod. Sa pagharap niya ay sabay namang alis ni Ping ng kanyang suot na big round black sunglasses at doon ay nagsimula na hindi maipintang itsura ng reaksyon ng mukha ni Nile. Ping? Ikaw? Hindi makapaniwala si Nile sa kanyang nakikita. Biglang sumagi muli sa kanyang mga alaala ang nangyari sa kanila ilang taon na ang nakakaraan at ang dahilan kung bakit sila pinaghiwalay ng tadhana. Yes, Mr. Alcala. And I want to invest in your company. Formal na sabi ng dalaga. Ibang-iba na ngayon ang postura ni Ping. Ibang-iba na ang itsura na noon na simple lamang at walang ka-makeup ang mukha. Ngayon, mukha na talagang isang bilyonaryang negosyante si Ping. At alam naman ni Nile na iyon naman talagang katauhan ni Ping. Noong nag-hire siya ng private investigator para manmanan sina Isabel kabilang si Ping, ay doon na rin niya nalaman ng totoo. Na si Ping nga ang tunay na Ramirez at kagagawan lamang ni Isabel at Annalyn ang naging panlulokong iyon. Nang malaman niyo ni Nile ay ipinatigil na rin niyang pagpapaimbestiga kaya hindi niya na rin nalaman na buntis pala nun si Ping sa kanya. Pinili na rin niyang hindi guluhin pa si Ping dahil ma-pride talagang tao si Nile at hindi niya alam kung paano uumpisang humingi ng tawad sa dalaga dahil sa naging pagkakamali niya na hanggang ngayon ay pinagsisisihan niya. Naisip din ni Nile na talagang mabuti ang puso ni Ping para hayaan ang ginagawang iyon ni Isabela sa kanya at bandang huli ay pipiliin pa rin ang mga ito dahil sa pagmamalasakit kesa sa sarili niyang kaligayahan at kapakanan. Kamusta ka na? Sabi muli sa kanya ni Nile. Baka sa mukha nito ang labis na pagkamis sa dalaga. Pilit namang pinipigilan ni Ping ang kanyang damdamin dahil kung mamadaliin lang niya ang lahat ay baka kanina pa niyang nayakap ang binata. Kaya nanatili siyang formal, disente at profesional ng mga oras na yon. I'm here to invest for my business and not to make drama. Mataray na sagot ni Ping. Tila nahimasmasan naman si Nile, ngunit nanatili pa rin siyang mahinahon sa dalaga. Matapos silang pag-usapan ng mga plano, ay binigyan ni Nile ng 2 linggo ang dalaga para mag-office doon at obserbahan ang kumpanyang paglalagakan niya ng kanyang milyones. Bahagi rin naman ito sa nakasaad sa kanilang kontrata kaya sa ayaw man o sa gusto ni Ping ay titigil siya sa kumpanya ni Nile. Nang sumunod na araw nagsimula na ang pag-uopisina doon ni Ping na ang office niya ay katabi lang ng kay Nile. Palagi siyang binabati at nginingitian ni Nile ngunit pagiging profesional lang ang dahilan ng dalaga kaya lamang siya sumasagot dito. Tila nga bumaliktad ang kanilang mundo dahil si Nile naman ngayon ang tila nagpapapansin kay Ping na dati-rate ay sinusupladuhan lamang niya. Sa 2 linggo pa nga na pananatili doon ni Ping ay inaraw-araw din niya ang paglalagay ng bouquet of flowers sa table na to. Sigurado naman si Ping na galing ang mga yon kay Nile kaya hindi na siya nag-abala pa na mag-usisa pa. Hanggang minsan, maglalagay sana ulit ng bulaklak si Nile sa table ni Ping nang makita niya ang isang bata na iyon ay si Maymay. Huli ka! Nagbibigay ka rin po ba ng flowers sa mommy ko? Tanong ng cute na si Maymay. Nabigla naman si Nile at saka nagtaka kung bakit may bata doon. Ngunit ang mas pumukaw sa atensyon ni Nile ay ang mabanggit ng bata na mommy niya si Ping. Tapos nang titigan niya ito, ay hawig na hawig niya ang bata. Sino ka? Sino kasama mo? Kunot noong tanong ni Nile sa bata. Ako po si Maymay. Maymay Ramirez po.
At mommy ko po si Mommy Ping. Sa pagkakataong yon ay tila nagimbal ang buong diwa ni Nile. Sa isip niya ay posible nga kayang siyang ama ng batang yon? Nabuntis kaya niya si Ping nung unang beses na may mangyari sa kanila? Ilang taon ka na? Muling tanong ni Nile. 7 taon po. Bakit niyo po tinatanong? Nagtataka namang tugon ng bata. Doon ay tuluyan nang bumagsak ang balikat ni Nile lalo pa nang dumating na roon si Ping. Maymay, anong ginagawa mo dyan? Nauutal na tanong ni Ping. Ngayon ay bumilis na rin ang kabog ng kanyang puso na makita na naman ang ganong reaksyon ng mukha ni Nile. Ping, mukhang kailangan natin mag-usap. Tatanggi pa sana si Ping nang biglang hilahin na ni Nile ang kanyang kamay patungo sa rooftop. Saan mo ba ako dadalhin? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Sigaw ni Ping. Shut up! Malakas na sabi naman ni Nile kaya natahimik na si Ping. Nang makarating na sila sa rooftop ay doon na nagtanong si Nile. Yung bata. Anak ko ba yung bata? Naluluhang tanong ni Nile. Noon lang nakita ni Ping ang ganong itsura ni Nile na mangislap-ngislap ang mga mata nito dahil sa mga luha. Mukhang ang seryosong-seryoso na si Nile sa sandaling ito kaya hindi na rin nagdalawang isip pa si Ping na sabihin ang totoo. Oo, Nile. Anak mo nga si Maymay. Patawarin mo ako kung itinago ko sa'yo. Dala ng mga nangyari sa atin kaya mas pinili ko na lamang na itago at hindi ka gambalain pa. Hindi pa man natatapos ang salita ni Ping ay niyakap na siya kaagad ni Nile. I'm sorry, Ping. I'm sorry. I'm sorry sa mga nasabi ko sa'yo noon. Nang malaman kong totoo na nadamay ka lang din sa ginawang panluloko ni na Annalyn sa amin, labis akong nagsisi. Gusto sana kitang kontakin pa noon kaso naunahan ako ng pride ko. Natakot ako na baka hindi mo na ulit ako tanggapin kahit sa mga nasabi ko sa'yo. Pero Ping, gusto kong malaman mo na tunay na inibig kita. Mula noon hanggang ngayon. Kaya, patawarin mo sana ako at hayaan mo makabawi ako sa inyong dalawa ng anak ko. At tuluyan nang lumuha ang mga mata ni Nile. Bahagya namang napangiti si Ping. Ayaw na rin niyang pahirapan pa ang kanilang mga sarili dahil ang 7 taon na kanilang paghiwalay ay sapat na para tanggapin at patawarin na nila ang isa't isa. Naaawa na rin siya sa kanyang anak na si Maymay na halos araw-araw din na nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang ama. Ayaw na rin niyang buhayin pambata sa kasinungalingan at ito rin naman ang gusto niyang mangyari. Ang muling magkaayos sila ni Nile. I think 7 years is enough para ma-realize natin ang halaga ng isa't isa. You wanna know my true feelings? Nasa loob ng 7 taon, walang araw na hindi kita inisip. Walang araw na hindi kita naalala. I still love you, Nile, sa kabila ng mga nangyari sa atin. Ang naging kasalanan ko lang naman ay ang kahinaan ko. Kung umamin na sana ako noon, hindi na tayo nagkawalay pa. Pero ayos na rin pala. Dahil ang mahalaga ngayon, nandito ka na. Nandito na rin ako at ang anak natin. Sino ba naman ako para ipagkait sa'yo yon? Mahal na mahal kita, Nile. At ayoko nang linlangin pa ang sarili ko. Natapos ang buong pusong pagtatapat na iyon sa isang matamis at malagkit na halik. Hindi naman nila namalayang naroon na rin sina Maymay at narinig na lahat ng bata ang kanilang mga sinabi. Mommy? Siya po bang daddy ko? Tanong ng bata habang maamong nakatingin kay Nile. Lumapit naman sa kanya ang dalawa. Oo anak, siyang daddy Nile mo. At mamaya na namin ipapaliwanag sa iyo ang lahat ha? Sambit pa ni Ping. Ilang segundo rin nakatingin ang bata kay Nile at saka unti-unti nang ngumiti at niyakap na rin ang kanyang ama. Di naman ni Nile ang yakap na yon na matagal na siyang nangungulila. Hindi niya muling napigilan pang mapaluha ng sandaling yon. Ipinaalam na rin nila ito kina Don at Doña Alcala na labis namang ikinatuwa ng mga ito lalo pa na makita na nila ang kanilang apo. Ilang buwan din ang nakalipas na maikasal na rin si Ping at Nile sa isa't isa.
at muli ay nagdalang tao para sa kanilang pangalawang supling. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!